Pelikulang Pepsi Paloma bigo sa pagpapa-review sa MTRCB, requirements hindi na kumpleto. Mukhang hindi matutuloy ang pagpapalabas ng kontrobersyal na pelikulang, The Rapists of Pepsi Paloma, sa mga sinehan sa Pilipinas. Sa kanyang pinakabagong post sa Facebook noong 3 ng Pebrero, inanunsyo ni Daryl Yap, ang direktor ng pelikula, na hindi nila natugunan agad ang mga kinakailangang dokumento na hinihingi ng Movie and Television Review and Classification Board, MTRCB. Ayon kay Yap, hindi nila agad na kumpleto ang mga dokumentong kinakailangan upang maisalang sa pagsusuri ng MTRCB, kaya't hindi posible ang pagpapalabas ng pelikula sa takdang petsa na 5 ng Pebrero. Sa kanyang post, sinabi ni Yap, I go po ang panig ng inyong lingkod na agarang makumpleto ang mga dokumentong hinihingi ng pamunuan ng MTRCB. Inilahad din niya na isa sa mga posibilidad ay ipalabas muna ang pelikula sa mga banyagang bansa, o kaya naman ay ipagpaliban ang pagpapalabas sa mga sinehan at magtuon ng pansin sa streaming platforms na lamang. Sa kabila ng mga hindi inaasahang hadlang, nagpasalamat pa rin si Yap sa kanyang mga taga-subaybay at sa patuloy na suporta na natamo ng pelikula. Ayon pa kay Yap, kahit may mga pagsubok na dumaan, patuloy siyang nagpapasalamat sa tiwala at sa mga nagbigay ng suporta sa kanilang proyekto. Matatandaang naging kontrobersyal ang pelikulang ito, hindi lamang dahil sa mga tema ng pelikula, kundi dahil sa ilang legal na isyu na kasangkot dito. Isa sa mga kontrobersyal na bahagi ng pelikula ay ang teaser nito, kung saan binanggit ang pangalan ng Eat Bulaga host na si Vic Soto. Dahil dito, iniutos ng Muntinlupa Regional Trial Court na agad alisin o tanggalin ang mga teaser ng pelikula, kasama na ang mga may kinalaman sa pangalan ni Vic Soto, na nagdulot pa ng karagdagang ingay ukol sa proyekto. Ang pelikula, na ipinapalagay na may malalalim na tema at sensitibong mga issue, ay nagkaroon ng hindi inaasahang atensyon mula sa publiko at mga awtoridad. Kasama sa mga kontrobersya ang mga nilalaman ng pelikula na tinuturing na may kinalaman sa mga issue ng moralidad at ang pagpapakita ng mga pangalan ng mga kilalang tao. Ang mga pangyayaring ito ay nagbigay daan sa mga usap-usapan at naging sentro ng mga reaksyon mula sa mga netizens. Gayunpaman, sa kabila ng mga balakid, tila patuloy na nagkakaroon ng matinding interes ang pelikula, hindi lamang sa mga posibleng pagpapalabas nito sa mga sinehan, kundi pati na rin sa mga streaming platforms na maaaring magbigay ng mas malawak na access sa mga tagapanood sa buong mundo. Ang mga kaganapang ito ay patuloy na nagiging bahagi ng mga usap-usapan. At may mga nagsasabi na magiging isang makasaysayang pelikula ang The Rapists of Pepsi Paloma, hindi lamang dahil sa kontrobersyal nitong tema kundi pati na rin sa mga legal na isyong kinasasangkutan nito, habang patuloy ang mga pagsubok para sa pelikula. Inaasahan ng mga tagahanga at mga kritiko ng pelikula kung anong magiging kalalabasan nito at kung makararating nga ba ito sa mga sinehan o sa streaming platforms.